Okay, so discuss natin itong problem sa Churik structures, no? So for the support reactions and draw the shear moment diagram of the beam shown below. So ito, statically indeterminate siya, ano, kasi hindi siya masolve ng simple statics lang, no? Kasi nga, anim yung unknown na reaction, no? So dito, kung ano yung reaction, meron tayo dito, vertical reaction and moment reaction sa A, ganoon din naman sa B. Hindi natin consider horizontal reaction kasi wala namang horizontal force na naka-apply sa beam, di ba? So dito, ito atakihin na mas madaling approach is kunin natin yung moment sa MA and MB, no? Kasi pag alam natin yung moment sa A and moment sa B, di ba? Statically determined siya kasi pwede tayong mag-moment sa A, makukuha natin yung reaction sa B. Tapos sa mission vertical na lang para makuha yung RA, di ba? So, paano makuha yung moment sa A and moment sa B? Gagamitin natin yung fixed end moment na natin integration, no? So, kuha natin fixed end moment. Okay? So, applicable lang naman siya kapag fixed end, no? Yung both ends. Okay. So, paano natin yung kunin? So, MA is equal to integral from 0 to S. Okay, so, mamaya ko na-explain ano yung S, no? Yung mga variables natin. L squared dx. Ito, MB naman, same lang siya. Kaya lang, ang naka-squared naman dito is yung A. Okay. So, ito, madali lang naman siya tandaan, no? Ito, pagka ganito yung case, no? Pagkuha natin fixed end moment kapag meron tayong distributed load. No? Pagka distributed load, kami ng triangular load, applicable din naman siya. So, no, ano yung S na yan? Ano yung A? Ano yung B? Ano yung L, no? Yung S is yung simply, yung kung hanggang saan lang apply yung distributed load natin. Diba? In this case, diba? 5 meters lang, diba? Yan ang S natin kasi dyan lang siya naka-apply. Diba? Sa ano lang length ng 5 meters. So, yung L naman natin is yung total length ng span, which is 10, diba? Kasi nga, 2 plus 5 plus 3 meters is equal to 10 meters. Full span length, no? Yung L. How about yung W natin? Yung W natin yan, kasi ang gagawin natin dito is, in order to get a fixed end moment, kukuha tayo ng vertical strip, diba? Ito yung natin sa formula, yung dx, diba? And then, ito naman yung ating x. Okay, yan. No? Okay, kapag ka-distributed load na ganito, rectangular lang, pwede rin naman ito yung x, no, kung gusto mo. Same lang naman yan, no? Depende na yun sa'yo kung ano yung mag-a-assign yan, kung anong gusto mo dyan. It's either to the left ng strip or to the right ng strip. Okay lang yan. Yung A dyan is that, kung nasa yung strip mo, pupunta sa left hand ng beam natin. So, kung ito yung strip natin, di ba? Ito yung left hand ng beam. Ayun yung A natin. Okay. At while, ito naman yung B natin. From the strip up to the right naman yung B. Ay, ganoon lang siya. So, madali lang matandaan, no? In this case, ano yung value ng W natin? Di ba? Ito yung strip natin, di ba? So, as is na yan, hindi naman nagbago, di ba? Vertical strip. Magbabago lang yung W natin. So, sabihin yung W natin dito is 20, ano pa rin, no? Kilonewton meter. Okay, sinabi ko magbabago yung W na hindi siya equal sa 20 kapag ka-triangular load. Kasi kung triangular load, ito yung 20, di ba? No? Kasi yan yung original, 20 kN. Ito triangular load yan. Eh, di ba mag-ano ka dyan, magkakat ka ng vertical strip. Ito na yung new W mo. So, sabihin, hindi na yan. Same sa 20. So, para makuha mo yung W, kapag ka-triangular load, similar triangle ka lang, di ba? Ratio, di ba? Ganun siya. Pero kapag ganitong, ano lang, rectangular lang ang distributed load, no need ka na mag-similar triangle as is na yan. Kung ano yung load mo, yan na yung W. Okay. Bago lang siya pag triangular. Then, syempre, A natin, kita naman sa figure, di ba? 2 to, then x to, di ba? So, from the left hand na strip, so 2 plus x, that is will be equal to 2 plus x. Well, yung B naman natin, simply, di ba, ang whole span natin 10, di ba? So, kung may 10 ka na, di ba, ma-minus mo yung 2 plus x, kasi nga yung A yung 2 plus x, di ba? Yung whole span mo is 10. So, 10 minus 2 plus x, ayun yung B ng 10, which is 8 minus x. Okay. Kailan, kompleto na yung ating values. All you need to do is substitute into formula. Plug in mo na lang, no? Then, makukuha mo na yung fixed end moment sa 8, di ba? Madali na siya. 0 to 5, 20 times 2 plus x times 8 minus x squared over 10 squared. Okay. Applicable lang kung ganitong formula kapag ka-distributed load yung naka-apply. Kasi may mga ibang formulas din tayo sa nagamit din tayo ng integration kapag kasi couple moment. No? So, sa ibang naman na case yun.
Ito, applicable lang siya kapag distributed load. No? MB natin, yun sa 0 to 5. 20 to same lang. Ang may squared mo lang dito yung A. Then yung B, walang squared. Bx over 10 squared. And so, makuha natin yung MA and MB. All we need to do is to plug in into our calculator. No? And siya, no? So, from 0 to 5, siya, 20 times 2 plus x times 8 minus x squared over 10 squared. Okay, so ito na yung ating, sige, 122.583 kilonewton meter. Okay, so how about yung ating moment sa B? Ito naman siya, no? Moment sa B is equal to, so ito, papalitan mo lang yung naka-squared. Diba? Lang sa iba yung parang ito naman is squared mo, tapos type mo lang 8 minus x, no? So, yan lang naman kasi na iba. Ayan, equal mo, ayun na yung fixed moment sa B, 104.08 PT. 104.08 kilonewton meter. So, ayan na, di ba? Kailangan natin yung fixed moment sa A and B. So, copy ko na ulit ang B natin. Copy ko siya dito. Copy tayo mag-solve. Yan. Okay, so alam natin yung MA and MB, di ba? Okay. So, pwede tayong mag-summation forces. Vertical is equal to 0. Tama? Ay, summation moment sa A is equal to 0. No? Okay. So, assume na natin na clockwise positive. Okay. So, we have here. Okay. So, moment sa B na clockwise. Here, A, 3 minus moment sa A counter. So, negative. So, plus 20 times 5. Moment army is 2 plus 5 over 2 minus 10 RB is equal to 0. So, solving for RB, we get, okay, so type input lang ulit sa calculator. Okay. So, 104.0833 minus 122.5833 plus 20 times 5, 100, no? 2 plus 5 over 2. And then minus 10 RB. Yung RB natin yung unknown, no? Ayan, tapos shift solve na lang natin. No? Sa bilis. 43.15. Okay. 43.15 kN. Then, that's the summation force vertical. No? Okay. Ano yung vertical forces? So, RA plus RB natin minus 20 times 5 is equal to 0. So, RA natin, sige, magkonti lang naman siya, hindi ko na siya pakita, no? Pero mabilis lang. 56.85 kN. So, basically, 100 minus 43 lang, no? 0.15. Yan. Okay, so ito, pwede ko na siyang palitan. No? Yan. Para at least, natin, tuloy-tuloy na drawing natin yung shear and moment diagram. Iburahin ko lang. Yan, para hindi magulo yung ating. Yan, sige, okay na yun, may dx dyan. 56 kN so ay 122.5833 kilonewton meter. 43.15 kN 104.0833 kilonewton meter. Kaya na. Tapos, gawin natin yung shear and moment. And diagram. And, pantay lang natin dyan. Okay, so ganun lang, di ba? Pag ako na yung fixed moment, then may na siya, statically determinate, makuha mo na yung reaction by summation forces, vertical and summation moment. So ito, shear moment tayo, no? Ito, 56, angat ka dyan, no? So, 56.85, hindi ko lalagyan ng units, no? Kaya naman yan, lakad ko, then minus 3. So, pwede natin yung gamitan ng shear moment tayo using calculus na lang, no? Kasi subtract lang natin yung area niyan. 56.85 minus yung area ng distributed load, 20 times 5. It's equal to negative. Yan. So, baba ka dito. Negative 43.
0.15. Okay, then diretso ka dito. Then, tas angat, no? So, 0 naman yung shear natin. So, tama. Sige. Dito, proceed tayo. So, moment diagram, continue lang natin 'to. Lang yan. Yan. Tapos tayo, check ko lang ito. Negative 43 times 15. 43 times 15. Negative 43.15. Okay, so ito na ating, yan yung ating shear diagram, no? Yan. Yung D natin, ito yung A. Okay, so now, first titingin tayo sa load diagram, may moment tayo na counterclockwise. Hindi ba pag counterclockwise, nasa baba yan, no? Sa moment diagram. Second tension natin, 122.5833. Okay. So now, calculate tayo ulit. Okay. Negative 122.5833. Okay, the area ng shear diagram natin plus 56.85. Rectangle lang naman yan eh. Then, yung ano natin, base na ay 2. Ayan, negative 8.8833. Okay. So, ito, linear lang naman siya. Okay, negative pa rin. So, nandito, negative 8.8833. Ito, hindi natin alam, no? Let mo natin to as x, no? Yung location ng zero shear. Then, similar triangle lang naman yan. Pwede natin siya i-calculate, no? So, no, x over, itong ano niya, base niya, 56 point, yung height pala, alpha is equal. So, kung ito x to, di ba 5 meter to? So, anong length nito, di ba? This one is equal to 5 minus x, di ba? Kasi x to, yung whole length niya, di ba? Ano na yan? Length na yan, 5. So, ito kung x to, 5 minus x yun. So, ito 5 minus x over, ito naman height niya, 43. Okay, neglect na natin yung negative. Kasi ano naman yan, absolute value ng similar triangle kasi 2.8425. Yan yung x natin. So, wala dito. X is equal to 2.8415 meter. Yan. Tuloy tayo sa calculus. 2.5 pala. So, wait lang. 2.8425 meter. Ayan. Tapos, balik tayo dito. Ito, negative to. So, continue natin. Negative 8.8833 plus area nito. Diba? So, area ng triangle yan. Sa taas. 1/2 56.85 times x divided base niya, which is 2.8525. Check ko lang 2.8525 dash 8425. 84. Ayan na. So 77, 71.92148. 71. Siya. Tapat lang natin dito. Shear diagram. 71.9148. Kasi ito second degree na siya. Parabolic na kasi first degree yung shear, di ba? Second degree na yung moment niya. Okay, tuloy tayo. Ayan, tapos i-minus natin ng ito naman yung area ng triangle sa baba. 1 na. Negative kasi nga nasa ilalim na siya. No? 13.15. Then minus 5 minus 2.8425. No? Yung x natin. So 25.3667. 25.3667. Fiction. Sa baba tayo dito ng 25.3667. 25.3667. Tapos to, ma-minus natin yan, no? Area naman ito. Okay, ganun lang, no? Minus 43.15 times yung base niya, which is 3 meters. Ayan, so negative 104.0833. Ayan. So, linear lang uli, no? Negative 104, so ganun siya. Negative 104.0833. So, tama naman yun kasi nga may negative 104 tayo dito. So, tataas ka ulit, babalik ka na 0 kasi nga may clockwise moment tayo na 104.0833. So, ayun yung ating shear moment diagram na. So, kung gusto mo, okay, pwede naman yung minsan kasi iba siya na shade niya na ganyan.
Yan, pero okey naman kahit 'wag na, depende na lang yan sa instruction, recipe ganyan. So, gano'n lang 'no, pagkuha ng reaction ng fixed end ano natin, fixed ended beam 'no, okey ginamitan lang natin siya ng actually marami ng method dito, actually puwede ka nga dito mag-conjugate beam 'no, o kaya double integration 'no, yung mga Oka area method. Kaya lang, mas madali lang 'to kasi 'pag nag-gano'n ka pa, naka in terms of moment and reaction yung ano mo, equation or yung ano mo, 'di ba? M/EI diagram mo, okey. So, kapag using fixed end mo malaking advantage nito, alam mo na agad yung reaction, mata-transfer mo siya into statically determinate na lang. So, mas madali na, 'di ba? 'Pag alam mo na yung moment reaction, makukuha mo na rin yung vertical reaction. Okay, so yun lang 'no, yun lang yung ano natin pag-solve ng, fixed ended beam 'no. So yun lang, thank you.